Good morning. Hello everyone. Welcome to my vlog. Mga ka-SK, magandang araw po sa inyong lahat. At dito ulit po tayo sa Joyet's Farm ng Castillao, Zambales. Ito po, ang gagawin po natin ngayon gagawa tayo ng kulungan ng sisiw saka iglugan po. Iglugan ng pabo o bibi. Gagawa muna tayo ng isang model, yung kulungan ng sisiw saka ng iglugan ng pabo, kasi meron na tayong mga dumalagang pabo, kailangan na nila iglugan. Ayan, tara po, samahan nyo kami. Ayan po si Gerald, at sinukat na niya yung mga materials na bamboo, na kawayan. Kailangan pagputulin sa tamang sukat para dire-diretso ang paggawa, So paano yun pa yan? Bibiyakin yung mga kawayan na yan, at yun, gagawa tayo ng iklugan sa baba, at brother naman sa taas yung lagay ng mga sisiw. Ayan, medyo yung kawain natin sakto siguro yan, at matatapos yan. Palagay ko hindi kaya na isang araw yan, so kaya itutuloy natin yan kinabukasan. Yan, kung makikita nyo, maraming yan, kawayan na kailangan tila-tila rin para maging sahig at dingding, Ayan po, tatapusin ni Gerald yan para maka-move tayo sa ibang project. Marami pa tayong kasi dahil nga kadalasan ng namatay yung mga yung kambing na hindi nakita kung anong dahilan, kasi masigla yung kambing, kinaumagahan namatay. So kailangan linisin natin yung kanilang kulungan, at walang anuman nakatambak sa ilalim. So kaya ayan, tinatanggal ko. Malinis na ngayon, at ngayon gagawa tayo ng iklugan ng pabo. Ayan, siguro hindi lang isa gagawin natin. So kailangan din yung iklugan ng mga bibi, kasi pinatanggal ko na sa ilalim ng kulungan ng kambing. So ayan mga ka-SK, ayan, nagtitilad pa rin ng kawayan si Gerald. Ayan, subaybayan niyo po kami, at samahan niyo kami sa paggawa ng kulungan at iklugan po, at para isang diretso, walang kalat-kalat na sako o yung kawayan na yan. Kailangan maging malinis lahat para magandang tignan, at meron man mga yung nangangain ng mga manok o iklog, may ilang, kasi malinis, wala siyang tataguan. So yan, patuloy pa rin ang paggawa ni Gerald ng kulungan made in bamboo.
Ayan mga ka-SK. At sundan natin uli yung ginagawa ni Gerald. At nagbabalangkas na po siya. Ayan mga ka-SK. At dito pa rin tayo. At ayan, si Gerald nagbabalangkas na siya. Para ika nga hindi madaling mahirap at ginagawa niya yung simple way. Yan, binabalangkas na niya sa kanya pagdidikit-dikitin yan para hindi ika nga mahirap, masaglit ay maitatayo yan, no? Ayan. So lalagyan niya ng yan, bawat isang piraso niya lalagyan niya ng X, no, para pinaka-brace at hindi magiging siya matibay, yan, lalagyan niya ng X yan. So lahat ng dingding na gagawin niya sa tagiliran, sa likuran, ganun, lalagyan niya ng X para yun na yung brace o suporta ng kulungan. Yan, para matatag, matibay. Ayan. Ayan, nilagyan niya na ng X para dire-diretso na yung paglagay niya ng yung pinaka-dingding, no? At para hindi umuga, matibay. So ayan, pag natapos niya yan, gagawa pa siguro uli. Tignan natin yung sitwasyon kung gugustuhin ng mga pabo na sumampa dyan. Ayan. Ayan, nalagyan niya na ng X yung isang frame na ina-assemble niya. So, yun nga, para mas matibay at walang uga. A few moments later. Ayan mga ka-SK, at ayan, nagbabalik kami. Ayan, nalalagyan niya na ng yung pinaka-dingding niya. Ayan, nailagay na niya. Ayan, at nakapag-break time na rin siya. Ayan, ayan, inipit niya yung nilagay niyang dingding para hindi matanggal basta-basta. Ayan mga ka-SK, itutuloy po natin ito bukas. 1,000 years later. 1,000 years later. Good morning po mga ka-SK. Ito po, at tinutuloy po namin yung aming ginawa kahapon. Ayan, napagdikit-dikit na po ni Gerald at nakaporma na po. So kaya hinto lang po ng ulan, kaya ito sinamantala ni Gerald para maibuo yung kulungan, para makagawa kami ng panibagong project. So yan po, at medyo nakaporma na. So itong maghapon na to, kung hindi po ulan matagal, matatapos po to ngayong araw. So yan, ito po, samahan niyo po kami at pipilitin namin mabuo itong kulungan. At konti na lang po nadidingdingan at matatapos na po yung sahig at sasaglit na lang po yan. Ayan, kaya pag natapos po ito, yung paikot ng sa dingding, at yan, ilalagay na niyo po yung sahig. Pero bago yan, magbe-break muna kami. Kape-kape muna po tayo. A few moments later.
Ayan mga ka-SK, after break. Ayan po, naikabit na yung ibang sahig po ni Gerald. Ayan, saglit na lang po to. Kayang matapos na po itong ito. Bago sana umulan, matapos natin. Ayan, sinasamantala ni Gerald at yun, nagsasahig na po siya. Ayan, mukhang saglit na lang po yan. At yan yung sa taas, sa dingding, sa pintuan, maaga pa naman po. Maaga pa naman po at matatapos yan. At pag ano ng siguro after lunch, tapos na po yan. Konting-konti na lang. Ayan, at yan, binabarinahan niyo po yung pinaka ibabaw po ng kawayan para pag pinako niya po hindi magbibitak. So yun po yung technique doon. At ang mabilis na technique din, yung ulo ng pako, siyang ibaon mo muna. Pag naibaon mo na yun, saka doon mo ipako yung pako. So siguro mga 10% lang po siguro yung magbibitak pagka yun ang ginamit mo, kasi kung medyo yung ulo ng pako medyo malapad-lapad ay hindi mabibitak kasi malaki-laki yung kanyang lalagyan ng gatla. Ayan po, at sa hindi natin napansin, umulan na naman, pero ayan, nakumpleto na po, nalagyan na ng pintuan at saka sahig. Nako, napakaganda na pong tingnan. Sulit at natapos bago umulan. Kung nakita nyo, medyo tumutulo-tulo pa yung tubig ng ulan, no? Mga ka-SK, ganda. Ayan mga ka-SK, dito na lang po muna. Maraming salamat po sa pagsubaybay at sa panonood. At yan, natapos din. Pero medyo maambon-ambon, pinilit niyang matapos. So ayan, umulan na po. Kung makita nyo, tumutulo pa yung tubig. Ayan, natapos na. Maraming salamat po sa inyong panonood. At ingat-ingat po kayo kung saan man po kayo naroroon. Dito lang, paalam na po tayo. At maraming salamat at sa pagsubaybay po. At natapos din po ang aming project ng kulungan at iklugan po ng pabo. Ayan. Sige po. Ayan, kita po tayo sa next upload. Ingat po and God bless. Bye-bye.